Ako po si Marites, 36 taong gulang, taga Calamba, Laguna. Housewife lang ako dahil ayaw akong pagtrabahuin ng asawa kong si Junie. Katwiran niya, wala daw mag-aalaga sa anak namin. Naiintindihan ko naman kasi toddler pang anak naming dalawa. Sima ng asawa kong si Junie. Sapat na ang pinapadala niya para sa amin. Minsan sobra pa nga. Proud na proud ako sa kanya dahil nabibigay niya ang lahat ng pangangailangan naming mag-ina. Ang hindi lang ay ang oras. Naiintindihan ko naman dahil nire-respeto ko ang trabaho niya. Kaya lang minsan hindi maiwasan ang malungkot at mag-overthink. Ngayong gabi, Miss Regine, may isang kwento akong hindi ko na kayang kimkimin sa sarili ko. Sabi nga nila, may mga lihim daw na mas mabigat pa sa bato. At kung minsan, habang patuloy mo itong papasanin, mas lalo ka lang hihilahin ito papaba. Naalala ko din nung bata pa ako at naririnig ko lang sa mga matatanda na ang mga seaman daw ay manluloko. Pero paano kapag bumaligtad naman ang sitwasyon? Katawagan ko noon si June sa video call at pareho kaming pagod pero sabik magkausap dahil minsan lang magkaroon ng stable signal sa route nila ng mga panahong yun. Napansin ko agad na parang may ingat na ingat siya sa mga sasabihin. Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Ma-adjust kasi ang uwi ko next year. Hindi ako makakauwi ngayong buwan tulad ng usapan nating dalawa. Parang bigla akong nabunutan ng lakas. Nalungkot ako pero pilit ko nalang ngumiti sa camera. Ganun ba, Han? Ang tagal na din namin nag-aabang sa pag-uwi mo. Pero sige, trabaho mo yan Halata akong umiwas siya ng tingin na parang nahihiya o may dinaramdam. Hindi pa man malalim ang usapan naming dalawa, biglang sumingit ang isang mukha sa gilid ng screen. Umeepal talaga, katulad ng dati. Uy, Marites! Ako na naman mag-aabot ng mga padala ni June, ha? Huwag ka nang magreklamo. Alam mo namang ako ang tagapagligtas sa pagmamahalan yung dalawa. Napangiti ako ng pilit kahit medyo bad trip sa timing niya. Oo na, Michael. Sanina ako sa'yo, no? Parang ikaw na nga may-ari sa asawa ko Siyempre, ako ang bantay niya dito, no? Ako na nga halos ang kuya niya sa barko Kaya relax ka lang dyan. Sa totoo lang, matagal ko nang tinuturing na parang kapatid si Michael. Para na siyang parte ng pamilya namin dahil ilang taon na rin siyang magkasama ni June sa barko. Lagi siyang masigla, maharot at palaging nandyan tuwing kailangan namin ng tulong. Hindi ko alam na yung pangungulit niyang yun pala na noon kinaiinisan ko lang ay magiging dahilan ng pinakamalaking sakit na haharapin ko. Pero sa sandaling yun hindi ko pa alam ang unos na paparating. Ang alam ko lang, nalulungkot ako dahil hindi makakauwi si June. Nakaset na ng pag-uwi ni Michael. Sabi ni Junie, hintayin ko na lang daw ang pagpunta nito sa bahay dahil siyang mag-aabot ng mga pasalubong at mga kung ano-ano pang pinapadala mula sa barko. Wala namang problema doon dahil ilang taon na din sanay ang sarili ko sa biglang pagdating lagi ni Michael sa bahay. Isa siyang taong hindi namin tinuturing na bisita. May susi nga din siya ng bahay namin kasi sobrang dalas ang pagsulpot niya sa bahay dati. Nang araw na yon sobrang init ang panahon Kakatapos ko lang maglinis at napagpasyahan kong maligo para fresh kahit papano. Ang alam ko, bandang hapon pang dating ni Michael. Kaya hindi ako nagmadali. Hindi ako nagbihis agad at nakapag-ayos ng buhok. Hindi ko din namalayan ng oras. Basta gusto ko lang mapreskohan sandali. Pagbalik ko sa kwarto matapos maligo, biglang may kumatok na sunod-sunod sa pinto. Nagulat ako. Hindi ko pa iniisip kung sino ang tao sa labas. Kaya lumapit agad ako sa pinto na nakatapis ng tuwalya. Basa pa ang buhok ko at tumutulog pa sa likod ko. Sino po sila? Binuksan ko agad ang pinto at tumambad sa akin ang mukha ni Michael. Naka-backpack at may dalawang malaking eco bag sa magkabilaang kamay. Uy, Marites! Ako lang to. Pinilit na lang niyang ngumiti
Pero halata akong nagulat din siya. Medyo napatitig pa siya sa akin bago mabilis na umiwas ng tingin. Akala ko pa noon nahihiya lang siya at pagod galing biyahe. Hindi ko agad naintindihan. Uy, Michael! Ikaw na pala yan. Kamustang biyahe? Kamusta kayo ni Jun sa barko? Hindi siya makatingin sa akin. Nakatingin lamang siya sa sahig, pero nakangiti pa din naman ng pilit. Okay naman. Pwede bang ipasok ko muna to? Ang bigat Doon ko lang napansin na nakatapis lang ako at parang bigla akong napahiya sa sarili ko. Ay, Diyos ko, Michael, pasensya ka na ha. Naliligo kasi ako kanina Pasok ka muna, sandali lang, bibihis lang ako. Mabilis kong binuksan ng pinto. Pumasok siya nang hindi tumitingin sa akin. Halos nakapikit na nga. Nilapag niyang mga eco bag sa sofa at naupo sa pinakadulong bahagi. Mukhang hindi naging komportable. Pumasok ko ng kwarto na puno ng kahihiyan. Hinablot ko agad ang pinakaunang damit sa cabinet. Hindi na ako nag-ayos ng buhok. Tinuyo ko lang ng konti bago lumabas. Michael, pwede ka nang tumingin. Nakabihis na ako. Doon lamang siya tumingala. At doon ko nakita yung ngiti niyang parang nahiya talaga sa nangyari. Buti naman. Grabe, pasensya ka na Nagulat ako ng sobra. Hindi ko naman sinadya na dumating agad Maaga ka sa aming nakao ng van. Tapos ayaw mo sagutin ng tawag ko. Naiwan ko yung cellphone ko sa kwarto Naliligo nga ako kanina. Pasensya na talaga ha. Ang awkward tuloy. Natawa siya ng mahinat na napakamot ng batok. Bumalik yung dati niyang kayabangan na may halo namang lambing. Kung nakita mo lang mukha ko kanina, Diyos ko, sabi ko, lagot ako paring June pag nalaman yung nakita katang nakatapis. Baka itulak na ako nun sa dagat no? Baliw ka talaga. Natawa ako kahit nahihiya pa din. Normal na sa aming dalawa mga gantong biro. Kailanman, hindi ko iniisip na may mas malalim pa pala dito. Lumapit ako sa mga eco bag at binuksan ng isa. Puro kung ano-anong snacks, sabon, tsokolate, tsinelas, at ilang gamit na alam kong dinadala palagi ni June para sa amin. Grabe ha, ang dami na naman ito. Sabi ko kay June huwag na magpadala ng sobra Hindi naman ako nagre-reklamo, pero hindi ko na alam saan ko ilalagay ang mga to. Alam mo naman yun, hindi pa paano wala kang pasalubong. Pati yung para sa inaanak ko, ayan tingnan mo. Inabot niyang maliit na kahon. Nang buksan ko, laruan pala. Yung maliit na tren na umiilaw. Aba, malaki ng inaanak mo ha. Huwag ka nang magregalo ng pangbata lagi. Grade 4 na yun. Grabe no, ang bilis ng panahon. Nung umalis kami ni June, maliit pa yan. Ngayon malaki na. Hindi na nga makilala sa pictures Napangiti ako. Totoo naman Parang kailan lang nung kinakargalan niya ang anak ko noon Halos araw-araw pa siya sa bahay dahil palagi silang sabay ni June umuwi. Umupo ako sa kanyang tapat at nagbuhos ng juice sa baso niya. Uminom ka muna. Siguro pagod ka sa biyahe. Tinanggap niya pero medyo iwas pa rin siya ng tingin. Parang hindi pa rin siya nakaget over doon sa pagbigla kanina. Hindi pa nga ako nakapagpahinga simula kaninang madaling araw Pero okay lang. Sanay na. Alam mo, namiss ko kayo. Pero siyempre, mas namiss ko yung luto mo, no? Yung adobo mo, walang katulad. Ay nako, gusto mo pala ng adobo? Magluluto sana ako mamaya Sabayan mo na kaming kumain. Kung hindi nakakaya sa'yo. Pero sige, gusto ko yun Parang uwi bahay lang ang feeling Tumahimik ako sandali habang pinapanood ko siyang inaayos ang mga gamit. Para siyang hindi mapakali. Hindi tulad ng usual na sobrang maharot. Michael? Okay ka lang ba? Parang kang tensyonado. Napahinto siya't nakapalunok. Tumingin saglit pero umiwas din. Ako? Hindi Nagulat lang talaga ako kanina sa sala mo na. Oo na. Ang magbibihis ka pa ba? Hindi na. Baka makita mo din yung akin Katulad yung nakita ko kanina. Hinagisan ko siya ng una niya. Tumigil ka nga.
tumawa siya ng mas malakas, medyo bumalik yung dati niyang kulit. Doon ako medyo gumaan ang loob. Normal muling takbo ng kwentuhan namin at wala nang kakaiba. Habang kumakain kami ng hapunan, nasa gitna din kami ng video call kay June. Nakasta nag-cellphone sa ibabaw ng mesa, kaya kita namin ang mukha niya habang tumatawa at nagkukwento tungkol sa barko. June, putsa men, ang sarap ng adobo ng asawa mo ah. Ibang klase pa rin, walang tatalo dito. Pinapakita pa niya kay June yung pinggan niya. Oh, ayan ka na naman. Parang batang takot magawan eh. Dahan-dahan ka dyan, Michael ah. Baka masamid ka. Hay naku, honey. Huwag mo na siyang pagalitan eh. Masaya nga ako nagugustuhan niyang luto ko eh. Kung alam mo lang, nagmakaawa pa tong mag-adobo do ako. Han, pag-uwi ko ah. Ako naman ang paglutuan mo ah. Sabik na ako sa mapagkain natin dyan sa bahay. Huwag kang mag-alala. Ako muna maghugas ng mga plato dito habang wala ka. Para pag-uwi mo, malinis lagi ang bahay at healthy si Marites. Ano daw? Healthy? Ano ako sakitin? Nagtawanan kaming tatlo. Parang isang normal na gabi kung saan ang asawa ko'y nasa screen at ang best friend niya ay nakaupo sa aking harapan habang sabay silang nagtatawanan na parang nasa iisang mesa lang kami. Maya-maya'y huminga ng malalim si Julie. Yung tipong may sasabihin pero sinusukat muna ang timing. Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Medyo nag-angat ang tingin si Michael pero hindi nagsalita. Ano naman yan? Mukha ka seryoso eh. Nahihiya kasi si Michael magsabi siya kanina eh. Kaya ako na lang. Napatingin ako kay Michael. Bigla siyang napakamot ng ulo na parang guilty pero cute ang dating. Sorry ah. Hindi ko alam kung paano ko bubuksan ang usapan eh. Ano ba yun? Sabihin ko na nga. Han, dyan na muna titira si Michael sa bahay habang bakasyon niya. Isang buwan lang naman yun eh. Ayoko siyang pauwin sa kanila eh kasi magulo sa probinsya nila. Tapos dito naman siya pinaka-komportable. Medyo natigilan ako. Hindi dahil sa ayoko, kasi hindi ko ini-expect. Hindi rin naman bago sa akin na dito siya tumira. Sanay na ako noon pa. Pero dahil sa dami na nangyari nitong mga taon, parang nakalimutan ko ng posible ulit yun. Ay, ganun? Bakit hindi mo agad sinabi, Michael? Nahiya kasi ako, promise. Baka si storbo ko eh. At saka, iba na ngayon. Ang dami ng gamit sa bahay. Ayoko namang makadagdag sa abala. Kung istorbo ka, dapat noon pa kita pinaalis dito, no? Ano ka ba? Bahay mo na rin to kapag nandito ka. At isang buwan ka pa dyan, okay lang. Tuwang-tuwang mukha ni Jun sa video call. Sabi ko sa'yo, Michael eh, hindi yan magre-reklamo. Siyempre, kaibigan ka na ng pamilya. Turing ko sa'yo parang kapatid na rin. Biglang natahimik si Michael saglit. Yung tipong nagulat kasi hindi niya inaasahan na sasabihin ko yun. Tumingin siya sa akin. Hindi man nakangiti ng sobra, pero may kung anong lumabas sa mata niya. Salamat, Marites ha. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking bagay yun para sa akin. O ayan, settled na ha. Michael, wag mo nang panghinaan ang loob mo. Diyan ka na magpahinga. Han, salamat sa pag-intindi. Oo na, kayo pa ba? Kumain ka pa, Michael. Marami pa yan. Oo naman. At kukunin ko pa yung natitirang adobo bukas. Akin na yun ha. Uy gago, huwag mong ubusin. Para sa akin yung pag-uwi ko no. Sorry bro. Survival of the fittest. Mga ulol. Nanumbalik ang tawanan. Yung tipong umiikot lang sa paligid namin ng saya. Ramdam kong masaya si Jun sa screen na parang kasama lang namin siya sa mesa. Si Michael naman, parang nabunutan ng tinik dahil hindi niya na kailangang mag-alala kung tatanggapin ko bang request nila. Habang kumakain kami, nagkwento sila tungkol sa barko. Mga kalokohan nila, mga bagong muka, mga bagong hirap at saya. May mga moments na sabay silang tumatawa na para bang nandito rin si Jun sa tapat namin. Hawak ang baso niya habang nakihikain ng adobo. Ako naman, nakikinig lang at natutuwa. Tahimik na nagpapasalamat
sa isang gabing parang normal. Kahit ang asawa ko ay nasa libu-libong milya ang layo. Hindi ko alam na sa likod ng mga ngiti nilang dalawa, may tinatagong bagay palang isa sa kanila na hindi ko napapakita. Pero ng gabing yun, masaya lang ako. At yun ang hindi ko alam na magiging pinakamalaking kahinaan ko. Lumipas ang kalahating buwan at halos hindi ko namalayan kung gaano kabilis ang bagong takbo ng mga araw sa bahay. Parang may bago kaming routine ni Michael. Isang routine na hindi ko masasabing mali noon. Pero para bang natural lang, normal lang, at walang bahid ang pagdududa. Naging madalas ang mga kulitan namin. Kahit hindi ko sinasadya, naging komportable ako sa presensya niya. Kumbaga sa mag-asawa, ganun na naging takbo namin. Isa siyang constant presence. Isang taong palaging nandyan at mahirap mang itanggi na malaking tulong si Michael lalo na sa anak ko. Tuwing weekends, siyang nagyayang mamasyal sa mall. Nakikita kong masayang anak ko sa piling niya. At sa totoo lang, napupunan niyang pagkukulang ni June. Pero hindi ko naman sinasabing masama ang asawa ko. Hindi ko makita kung saan may mali. Kasi diba, mag-best friend naman silang dalawa ni June. At alam kong kampante si June at tiwala siya. Kinagabihan, yung matapos ko ang gawaing bahay at nakatulog ng anak ko, nadaanan ko si Michael sa sala. Mag-isa siyang umiinom. Nakapatay ng mga ilaw maliban sa lampshade at nakatingin lamang siya sa sahig na para bang may mabigat na iniisip. Lumapit ako't nakitagay. Hoy, bakit solo flight ka dyan? Wala ka bang makausap? Tumingin siya sa akin na medyo pula ng kanyang mga mata at halatang tinatamaan ng alak. Wala lang. Napagod ako sa buong araw Tsaka ayoko nang istorbohin ka. Ano ka ba? Simula nang tumira ka dito, hindi ka na bisita. Para na kitang kapatid Kaya gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kapatid talaga, ano? Pinanood ko siyang uminom muli. Nakita kong bahagyang pag-igting ng kanyang panga na parang may kinikimkim na hindi ko maintindihan. Michael, bakit wala ka pang asawa? Gwapo ka naman mabait. Kaya natural lang na may magkagusto sa'yo. Napatingin siya sa akin ng diretso at seryoso at hindi ko in-expect ang sumunod niyang sinabi. May nagugustuhan na ako. Oh? Sino naman? Bakit hindi mo nililigawan? Bawal Nagbago ang pakiramdam ko. Kinabahan ako, pero pilit ko pa rin tinatawanan. Bawal? Bakit bawal? Asawa ng barkada mo? Ikaw. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman. Nakakagulat, nakakalito, at sa hindi ko inaasahan, parang may umakit na init mula liig ko pababa sa dibdib. Siguro, dala na rin ang alak at dala ng mga gabing mag-isa ako at siya lang ang nandyan. Huminga ako ng malalim at umiwas. Michael, mali to. Alam ko. Sorry. Hindi ko na dapat sinabi yun Nakainom lang ako. Tumayo ako para tapusin ang usapan. Para umiwas sa init na nararamdaman ko. Pero bigla akong nakaramdam ng hilo. Sumobra ang aking hakbang at natumba ako paharap sa kanya. Nasalo niya ako kaya nagdikit ang balat namin at nagkalapit ang mga mukha naming dalawa. Pareho kaming hindi gumalaw. Ilang segundo lang pero parang napakahaba. Narinig kong malakas yung paghinga, pati na din ang sarili ko. Hawak niya ang bewang ko't hindi agad niya binitawan. Marites. Doon ay dapat umiwas na ako pero hindi ko nagawa. Siguro dahil sa alak. At sa nararamdaman kong init, naisip ko ding pagod na ako sa kakahintay lagi kay June. Hindi ko na ilalarawan ng detalyado ang sumunod. Pero alam kong may nangyaring hindi dapat mangyari. Isang desisyon na hindi namin pinag-isipan at isang sandaling hindi na namin napigilan. At ang mas masakit, nasundan pa yun ang nasundan. Nagkaroon kami ng bawal na relasyon ni Michael at hanggang ngayon,
Kami pa din. Mahal ko na siya at mahal niya din ako. Sa susunod na linggo ng pag-alis ni Michael pabalik ng barko, kinausap ko siya dahil takot akong baka hindi na kayanin ang paghaharap kay June. Wala kasing kamalay-malay ng asawa ko sa nangyayari dito sa bahay. Plano ni Michael na sabihin lahat sa barko, pero pinigilan ko siya. Sabi ko hintay na lang namin ang pag-uwi ni June. Doon na lang namin haharapin ang kasalanang nagawa naming dalawa. At pumayag naman siya. Miss Regine, buntis ako ngayon at si Michael ang ama. Kaya sobrang bigat na pasan-pasan ko ngayon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na araw, lalo na ang mga susunod na buwan. May mga desisyon na kahit magbigay ng saglit na saya, pero may kapalit na sugat na mas malalim pa sa inaasahan mo. At minsan, ang pag-ibig na dumarating sa maling panahon ay pagsubok lamang na kailangan mong lampasan. Ang tunay na lakas ay hindi para sundin ang damdamin, kundi ang tumayo sa harap ng katotohanan at ayusin ang gulong ikaw din ang gumawa. Alam kong mahaba pang landas na haharapin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagdating ni June, pero handa akong harapin ang consequences ng mga nagawa ko. Sana may napulot kayong aral sa kwento ko, at sana hindi kayong maligaw katulad ko. At salamat din sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Nagmamahal, Marites.